Napansin mo ba ito? Maraming matatanda, kahit malakas pa at masigla ilang taon lang ang nakalipas, bigla na lang humihina. Hindi na kasing sigla, hindi na ganun ka-alerto, at sa iba parang tuloy-tuloy na ang pagbagsak ng kalusugan. Para bang paglampas ng 80, doon na talaga nagsisimula ang mabilisang paghina. Pero tanong, bakit nga ba? At higit sa lahat, pwede ba nating itong iwasan o baguhin? Karaniwan iniisip ng mga tao na ang pagtanda at paghina ay simpleng resulta lang ng genes o swerte. Nasa dugo yan. O baka talagang sadyang mahina ang katawan niya. Pero ang totoo, may mas malalim pa dyan, may mga tahimik at madalas hindi napapansin na dahilan kung bakit maraming seniors ang hindi umaabot ng mas mahaba, mas masigla at mas makabuluhang buhay. At dito sa video na ito, ilalahad natin ang 5 hindi inaasahang rason kung bakit maraming matatanda ang mabilis humina pagkaraan ng 80. Hindi ito tungkol sa pagkain lang, hindi ito tungkol sa ehersisyo lang. Ito ay tungkol sa mga bagay na madalas natin hindi pinapansin. Pero malaki ang epekto sa ating isipan, emosyon at katawan. At ang maganda dito, kapag alam mo na ang mga ito, may magagawa ka para baguhin ang takbo ng pagtanda mo o ng mahal mo sa buhay. Kaya kung ikaw ay nasa senior age na o may mahal ka sa buhay na tumatanda na, huwag kang bibitaw sa video na ito. Dahil baka itong 5 bagay na ito ang magbigay ng bagong pag-asa, bagong direksyon, at bagong sigla sa pagharap mo sa susunod na dekada ng iyong buhay. Tapusin mo ang video na ito, baka ito na ang turning point ng pagtanda mo. Handa ka na ba? Simulan na natin. Number 1. Nawawalang maliliit na ugnayan. Kapag pinag-uusapan natin ang kalusugan ng matatanda, kadalasan puro diet, vitamins at check-up ang nasa isip ng karamihan. Pero alam mo bang may isang bagay na halos hindi napapansin pero napakalaki ng epekto sa katawan, utak at puso ng isang senior? Ito ang tinatawag na maliliit na ugnayan, yung simpleng pakikisalamuha sa mga tao sa paligid mo. Hindi ito yung malalalim na kaibigan, hindi ito mga reunion o family gatherings. Ang tinutukoy natin dito ay yung mga maliliit na interaksyon sa araw-araw. Yung magandang umaga po sa tindera sa palengke. Yung saglit na kwentuhan sa tricycle driver habang naghihintay ng pasahero. Yung pagbati sa kartero, pagngiti sa cashier, o pagkaway sa kapitbahay habang nagdidilig siya ng halaman. Parang maliit na bagay, di ba? Pero sa totoo lang, ito ang bumubuhay sa ating social wiring. Kapag regular mong nagagawa yan, kahit hindi malalalim ang usapan, gumagana pa rin ang utak mo sa tamang paraan. Na-stimulate ang memorya, napapagana ang emosyon, at higit sa lahat nakakaramdam ka ng koneksyon sa mundo. Pero kapag tumanda na ang isang tao, unti-unti itong nawawala. Bakit? Kasi bihira nang lumabas. Madalas online na lang ang pamimili. Hinihingi na lang sa apo ang gamot sa pharmacy. O minsan, sadyang ayaw nang makipag-usap dahil mahina na ang pandinig o mabilis nang mapagod. Sa una, parang wala namang epekto. Pero pag tumagal, napapansin mong parang naging tahimik na ang mundo. Unti-unting nawawala ang koneksyon hindi lang sa ibang tao, kundi sa sarili mo mismo. Nagiging invisible ka na sa lipunan. Wala ka nang kausap, wala ka nang nakikitang bagong muka. At habang nangyayari ito, nanghihina rin ang utak at damdamin. Minsan nga parang ayos lang naman kasi mas simple ang buhay kapag walang istorbo. Pero ang hindi alam ng karamihan, kapag tinanggal mo ang mga maliliit na social interactions, tinatanggal mo rin yung natural stimulation na nagpapaalala sa katawan mo na buhay ka pa. Kailangan ka pa. Alam mo ba may mga lolo at lola na nananatiling alerto at masigla dahil lang sa isang simpleng routine? Yung iba, araw-araw lumalakad papuntang kapihan. Same time, same ruta, same barista ang binabati. Kahit isang kaway lang sa isang lola sa kanto, may epekto na agad yan. Ang tawag dyan ay micro-social engagement at kahit napakaliit ng itsura nito, malaki ang epekto sa kabuuang kalusugan mo. Kapag nawala yan, mas mabilis kang mapagod, lumalalim ang lungkot, humihina ang memorya, tumataas ang inflamasyon sa katawan, at mas mabilis kang kapitan ng sakit. Seryoso yan. Ayon sa mga pag-aaral, ang social isolation ay kasing lakas ng panganib sa kalusugan gaya ng paninigarilyo o obesity. Kaya kung napansin mong bihira ka ng lumabas, kung hindi mo na namamalayan na buong araw wala kang nakausap,
kung parang wala ka ng koneksyon sa mga tao sa paligid mo, ito na ang panahon para muling buksan ang pinto. Hindi mo kailangang makipag-party. Hindi mo kailangang maghanap ng bagong barkada. Ang kailangan mo lang ay bumalik sa mga simpleng ugnayan na dati mong ginagawa. Lumakad ka sa palengke kahit sandali. Kumaway ka sa mga kapitbahay, magkape sa labas at ngumiti sa mga dumadaan. Dahil ang simpleng kumusta sa umaga, pwedeng maging gamot sa pag-iisa sa gabi. At ang katawan mo, kapag naramdaman niyang bahagi ka pa rin ng mundo, gagawin niya ang lahat para manatiling buhay at masigla. Number 2, sobrang pag-iingat nawawala ang galaw. Kapag tumatanda na, natural lang na mas maging maingat tayo, ayaw nating madapa, ayaw nating maaksidente at syempre ayaw nating maging pabigat sa pamilya. Pero minsan ang pagiging maingat kapag nasobrahan ay nagiging dahilan ng unti-unting paghina. Paano? Ganito kasi yan. Minsan nadulas ka lang sa banyo. O kaya, muntik ka lang matapilok habang naglalakad sa labas. Pagkatapos nun biglang ayaw mo na muling subukan. Delikado na ako, baka madapa ulit. Baka ito na ang ikasama ko. Kaya ang ending, hindi ka na lumalabas, hindi mo na inaabot ang mga gamit sa taas. Ayaw mo na yumuko at mas madalas ka na lang umupo buong araw. Ang tawag dyan ay overcautious inactivity. Ibig sabihin, sobra ang pag-iingat kaya unti-unti nang nawawala ang galaw ng katawan. Pero eto ang totoo, hindi ka humina kaya ka tumigil. Humina ka kasi tumigil ka. Hindi mo siguro napapansin agad, pero habang mas madalas kang nakaupo, mas mabilis lumiliit ang muscle sa binti, likod at tiyan. Yung core mo na siyang tumutulong para makatayo, makalakad at makabalanse, unti-unting lumalambot. Kaya kahit gusto mong gumalaw, parang jelly na ang tuhod mo. Mabilis kang mapagod at madalas ka nang natatakot gumalaw. May kakilala nga ako, si Mang Walter, 82. Araw-araw siyang naglalakad noon sa paligid ng barangay. Pero isang araw, nadulas siya sa basang semento. Hindi naman siya nabalian pero natakot na siya. Mula noon, sa bahay na lang siya, nakaupo, nanonood ng TV. Pagbalik niya sa doktor makalipas ang 6 na buwan, 10 pounds na ang nawala sa kanya, pero hindi taba kundi muscle. Yung dating maliksi niyang katawan, naging mabagal at mahina. Ang lungkot dyan, hindi siya pinahina ng edad, kundi ng kakulangan sa galaw. Kaya paalala ko sa'yo, yes, mag-ingat ka. Gumamit ng tungkod kung kailangan. Maglagay ng handrails. Siguraduhing maayos ang ilaw sa bahay. Pero wag mong hayaang ang takot ang magdikta ng bawat kilos mo. Dahil kapag nasanay ang katawan mo sa hindi pagkilos, nakakalimutan nito kung paano gumalaw. Ang katawan natin parang halaman, kailangan laging inaasikaso, laging pinapaalalahanan na gumagalaw pa tayo, buhay pa tayo. Kahit mabagal lang, kahit kaunti lang bawat araw, ang mahalaga hindi ka humihinto. Maglakad-lakad kahit sa bakuran, gumalaw habang nanonood ng TV, mag-ehersisyo ng simple, pag-unat, pagyuko, pag-ikot ng balikat. Dahil ang katawan mo kapag hindi ginagamit, unti-unting nabubura ang lakas na meron ka. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, hindi ba ako gumagalaw kasi hindi ko na kaya o dahil natatakot lang ako? Kapag inamin mong takot lang talaga, ibig sabihin may pag-asa pa. Dahil ang takot pwedeng i-manage, pero ang paghinto kapag naging habit, mahirap nang balikan. Tandaan, ang pagkabuhay ay hindi lang basta iwas aksidente. Ito'y tungkol sa paggalaw, pagkilos at pagpapatuloy ng kwento mo kahit anong edad mo pa. Number 3, mali ang body clock dahil sa liwanag. Alam mo ba na ang katawan mo ay may sariling orasan? Hindi yung relo sa pulso, kundi body clock na natural mong dala simula pagkabata. Ito ang tinatawag na circadian rhythm. Siya ang nagsasabi kung kailan ka dapat gumising, kumain, gumalaw o matulog. Pero habang tumatanda tayo, mas nagiging sensitibo ito. At kapag nasira ang rhythm na ito, parang nabubulabog ang buong sistema ng katawan. At ano ang pinakakaraniwang dahilan kung bakit nasisira ito? Liwanag. Simpleng liwanag. Ang kakulangan nito sa tamang oras. Kapag kulang ka sa natural na sikat ng araw sa umaga at sobra ka naman sa artificial light sa gabi, unti-unting nababago ang natural mong body clock. Paano ito nangyayari? Ganito, paggising mo sa umaga, kailangan ng katawan mo ng maliwanag na liwanag galing sa araw. Ito ang signal na, uy, gising na. Oras na para gumalaw, mag-energize at maging alerto. Pero kung buong umaga ka lang nasa loob ng bahay, nakasarado ang bintana,
or hindi ka na lumalabas kahit sa porch, hindi mo nakukuha ang signal na yon. Ang katawan mo parang nalilito. Alauna na ba ng madaling araw, umaga na ba? Bakit ang dilim pa rin? Sa kabilang banda, kapag gabi naman, imbis na madilim at kalmado ang paligid, babad ka sa ilaw ng TV, cellphone, fluorescent light at screen ng computer. Ang utak mo, hindi pa rin natutulog. Iniisip niya, oy maliwanag pa, hindi pa dapat magpahinga. Ang ending, hirap kang makatulog. Madalas ang paggising sa 10 oras. Gumigising ka ng pagod kahit 8 oras kang nasa kama, lutang ang utak, mabagal ang pag-iisip, at mas madali kang mapagod buong araw. May kakilala nga ako, si Aling Helen, 84. Reklamo niya, lagi raw siyang lutang parang wala sa sarili. Pero nung chinek siya ng doktor, normal naman lahat, BP, sugar, cholesterol. Alam mo kung ano lang ang pinagawa sa kanya. Buksan ang bintana at magbabad sa natural na sikat ng araw tuwing umaga, kahit 20 minutes lang. Patayin ang TV at cellphone 1 oras bago matulog. Alam mo ang resulta, sa loob lang ng 2 linggo, bumalik ang lakas niya. Mas gumanda ang tulog, naging mas alerto ang utak at mas naging kalmado ang pakiramdam. Hindi gamot ang solusyon, liwanag lang. Bakit? Kasi ang liwanag ang nagsasabi sa katawan mo kung anong oras na. Ito ang nagsasaayos ng mood mo, ng immune system mo, at ng repair cycle ng utak habang natutulog ka. At dagdag pa dyan, vitamin D. Kapag kulang ka sa araw, kulang ka rin sa vitamin D na mahalaga sa buto, kalamnan, at immune system. At sa edad na 80 plus, mas mahirap nang gumawa ng vitamin D sa balat. Kaya mas importante ang regular na exposure sa araw. Kaya kung napansin mong puro loob ka lang ng bahay, kung gabi-gabi kang nakaharap sa screen hanggang antukin, at kung lutang ka madalas sa umaga, baka nasisira na ang body clock mo. Ang solusyon, lumabas sa umaga kahit 10 to 20 minutes lang. Buksan ang bintana, hayaang pumasok ang liwanag. Iwas sa screen light 1 oras bago matulog. Patayin ang maliwanag na ilaw kapag papalapit na ang oras ng tulog. Tandaan, ang katawan mo ay parang orasan. Kapag laging mali ang oras, lahat ng sistema naaapektuhan. At kung gusto mong humaba pa ang buhay mo, ayusin mo muna ang body clock mo. Number 4, kinikimkim na lungkot at kalungkutan. Isa sa mga pinakamabigat pero madalas hindi napapansin na dahilan kung bakit maraming matatanda ang mabilis humina paglampas ng 80 ay ito, ang kinikimkim na lungkot. Hindi ito yung simpleng lungkot lang. Ito yung malalim, matagal, tahimik na kalungkutan mula sa pagkawala. Sa edad na ito, madalas marami ka ng pinagdaanang paalam. Paalam sa asawa na ilang dekada mong kasama, paalam sa kapatid, kabarkada, kapitbahay o kahit anak. At habang tumatagal, parang unti-unti na ring nauubos ang mga taong naging bahagi ng buhay mo. Ang masakit pa? Hindi ito madalas na pag-uusapan. Sasabihin sa iyo ng iba, sanay ka na dapat. Oks lang yan, parte ng buhay. Kaya mo yan, matatag ka naman. Kaya ano na lang ang ginagawa ng marami? Tinitiis, hindi umiiyak, hindi nagkukwento, hindi naghahanap ng outlet. Pero tandaan mo ito, ang lungkot na hindi na ilalabas, naiipon sa katawan. At kapag naiipon na, hindi lang puso mo ang naaapektuhan kundi buong kalusugan mo. Lumalabo ang isipan, hindi na makatulog ng maayos, humihina ang resistensya, nawawalan ng gana sa pagkain, at parang wala ka ng lakas para magpatuloy. Minsan, hindi mo na rin kilala ang sarili mo. Tahimik ka nga, pero mabigat ang dibdib. Hindi ka umiiyak pero parang palaging may iniinda. Walang lagnat pero parang laging pagod. May kilala akong ganyan, si Mang George, 86, namatay ang asawa niya na 60 years niyang kasama. Hindi siya umiyak, hindi rin siya nagkwento. Sabi niya, ayoko maging pabigat, kaya ko ito. Pero makalipas ang ilang buwan, biglang pumayat. Hindi na nagpunta sa senior center. At gabi-gabi gising siya hanggang madaling araw. Hindi dahil may sakit, kundi dahil dala-dala pa rin niya ang lungkot na hindi niya masabi. Ito ang tinatawag na emotional suppression, ang tuloy-tuloy na pagtago sa sakit. At kapag palagi mong sinasabi sa sarili mong ayos lang ako, kahit hindi naman talaga, unti-unti ring tumitigil ang sigla sa loob mo. Pero may pag-asa. Hindi mo kailangang magdrama, hindi mo kailangang umiyak sa harap ng maraming tao, pero kailangan mong hanapin ang paraan para mailabas ang bigat sa dibdib mo. Pwedeng magsulat sa diary, magkwento sa isang kaibigan,
Magdasal at ilabas sa Diyos ang sakit, sumali sa support group or senior club, makipag-usap sa isang counselor or therapist. Dahil ang puso na may laya magpahayag ay pusong may lakas muling magmahal at mabuhay. Kung wala ka pang outlet ngayon, oras na para maghanap. Kasi ang totoo, hindi lang ito tungkol sa emosyon. Kalusugan mo rin ang nakasalalay. Kaya kung matagal ka nang may hinahawakan na alaala, sakit o luha na hindi mo mailabas, siguro ito na ang tamang panahon para bitawan mo kahit paunti-unti. Dahil kung gusto mong mabuhay ng mahaba, hindi sapat na tumitibok lang ang puso, kailangan tumitibok ito ng buo, magaan at malaya. Number 5, nawawala ang araw-araw na layunin. Alam mo ba kung anong tahimik pero malupit na dahilan kung bakit maraming matatanda ang mabilis humina paglampas ng 80? Yung nawawalan na sila ng layunin sa araw-araw. Hindi ito tungkol sa life purpose na malalim o philosophical. Hindi mo kailangan maging bayani, milyonaryo o magsulat ng libro para maramdaman na may saysay ka. Ang tinutukoy natin dito ay araw-araw na layunin, yung simpleng dahilan para bumangon sa umaga. Pwede itong pagdidilig ng halaman bago uminit ang araw. Pwede yung pakainin yung pusang dumadaan sa gate mo. O yung simpleng pag-abang sa mga apo habang pauwi galing school. Napakasimple, di ba? Pero kapag unti-unti na silang nawawala, kapag wala ka nang inaabangan tuwing umaga, wala ka nang kailangan tapusin sa hapon, at wala ka nang napapansin bago matulog, parang nawawala na rin ang kulay ng mga araw mo. At ang katawan mo, nakikinig sa isip mo. Kapag iniisip ng utak mo na wala ka ng silbi, ang katawan mo rin ay tumitigil, humihina ang enerhiya, bumabagal ang kilos, nawawala ng gana, at unti-unti parang wala ka ng gustong gawin. Hindi dahil tamad ka, hindi dahil mahina ka na, kundi dahil wala ka na ring pinanghahawakang layunin. May kakilala akong lola, si Lola Ruth, 88, hindi siya mayaman, hindi rin siya super healthy, pero grabe ang sigla niya. Parang mas bata pa sa ibang 60 years old. Alam mo kung bakit? Kasi bawat araw niya may kwento. Tuwing Lunes, nagsusulat siya ng postcard para sa mga senior na hindi na makalabas ng bahay. Tuwing Huwebes, gumagawa siya ng sopas para sa feeding ng simbahan. At tuwing hapon, umuupo siya sa bintana para abangan ang mga batang pauwi at binabati niya isa-isa. Maliit na bagay lang. Para sa iba, oo. Pero para kay Lola Ruth, ito ang bumubuhay sa puso niya. At alam mo kung ano ang sikreto. Kapag ang katawan mo nararamdaman na may silbi ka pa, ginagawa ng cells mo ang lahat para manatiling buhay. Nagpapatuloy ang repair ng organs. Nagiging alerto ang utak. Tumitibok ang puso ng may direksyon. Pero kapag nawala na ang pakiramdam na kailangan ka pa ng mundo, unti-unti ring namamatay ang loob mo kahit humihinga ka pa. Kaya tanungin mo ang sarili mo, may inaabangan pa ba ako tuwing umaga? May ginagawa pa ba ako na nagbibigay ng saya o layunin sa araw ko? Kung ang sagot ay wala na masyado, oras na para gumawa ka ng bago. Hindi kailangang malaki, hindi kailangang bongga. Mag-alaga ng halaman, magkwento sa isang kaibigan araw-araw, gumawa ng simpleng hobby gaya ng pagsusulat, pagbuburda o pag-aalaga ng alaga, o simpleng magdasal tuwing umaga at gabi na may intensyon at pasasalamat. Dahil sa dulo, ang tunay na sikreto sa mahabang buhay ay hindi lang malakas na katawan, kundi ang pusong gustong mabuhay pa. Ngayong narinig mo na ang 5 tahimik pero seryosong dahilan kung bakit maraming matatanda ang hindi umaabot sa 80 o higit pa, tanungin mo ang sarili mo. Ilan dito ang nararamdaman mo na? Madalas ka bang hindi na lumalabas ng bahay, parang wala ka ng kausap, laging nakaupo, takot gumalaw? Nahihirapan matulog o parang wala ng dahilan para bumangon? Kung oo ang sagot mo sa ilan sa mga yan, tandaan mo ito, hindi pa huli ang lahat. Ang mga pagbabago na ito ay unti-unting nangyayari, pero ang kagandahan niyan, pwede mo rin silang baguhin unti-unti. Simulan mo sa isang simpleng lakad, isang kwento sa tindera, isang bit-bit na layunin sa bawat araw, isang dasal na mula sa puso, o isang pagbati sa isang taong matagal mo nang hindi nakakausap. Dahil ang pagtanda, hindi dapat nakakatakot, hindi ito dahilan para mawalan ng saysay o ng sigla. Sa totoo lang, pwedeng tumanda ng may dignidad, may direksyon at may lalim. Kung isa ka sa mga senior na nanonood ngayon, saludo kami sa iyo, at kung may mahal ka sa buhay na senior, ishare mo ang video na ito sa kanya.
Baka ito na ang paalala na kailangan niya. At ngayon gusto naming marinig ang boses mo. Comment mo nga sa baba kung anong number sa 5 ang pinaka nakarelate ka. At kung gusto mong patuloy naming ituloy ang paggawa ng ganitong mga video, like at subscribe ka na rin sa aming channel. Hindi pa tapos ang kwento mo. Hindi pa huli ang lahat. Habang humihinga ka pa, may dahilan ka pa para mabuhay ng buo. Salamat sa panonood at tandaan, mas mahalaga sa edad ang intensyon mong mabuhay ng masigla. Kita-kits tayo sa susunod na video. Ingat ka palagi.